Tayo manalangin. Panginoon, maraming salamat po, Panginoon, sa gabing ito, sa buong araw ng pag-iingat mo. Dakila ka, ikay aming pinupuri sa gabing ito. Itataas ka namin dahil mabuti kang Diyos. Ikaw ang Diyos sa pinaglilingkuran po namin. Panginoon, tapat ka sa buhay namin. Panginoon, biyaya mo sapat. Hayaan mo ibalik po namin at ang papuri. Pasalamat sa pamamagitan ng musika, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen. Sige nga po, muli po, pumalakpak po tayo ng sobrang lakas para sa Panginoon. Hallelujah! Woo! And sabihin po natin sa katabi natin, huwag kang matakot. Pagkat kasama natin ang Diyos. Amen! Kasama natin ang Diyos. Di ako mangangamba. Di ako mababalisa. Kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Di ako mananambo. Di ako matatakot. Kasama natin ang Diyos. Isa pa! Kasama natin ang Diyos. Di ako mangangamba. Di ako mababalisa. Pagkat kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Di ako malulungkot. Di ako matatakot. Kasama natin ang Diyos. Dumaan man ako sa ilog, di ako malulunod. Dumaan man ako sa apoy, di ako masusunod. Kasama natin ang Diyos. Di ako mangangamba. Di ako mababalisa. Pagkat kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Di ako malulungkot. Di ako matatakot. Kasama natin ang Diyos. Dumaan man ako sa ilog, di ako malulunod. Dumaan man ako sa apoy, di ako masusunod. Kasama natin ang Diyos. Di ako mangangamba. Di ako mababalisa. Kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Di ako malulungkot. Hindi ako matatakot. Kasama natin ang Diyos. Mga pinagdawa. Kasama natin ang Diyos. Di ako mangangamba. Di ako mababalisa. Pagkat kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Di ako malulungkot. Di ako matatakot. Kasama natin ang Diyos. Tayo ay magpuri sa Panginoon. Tayo ay magpuri sa Panginoon. Itaas ang kamay at umikot ka. Sumigaw na Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah!
sigaw po natin ng sobrang lakas na Hallelujah! Yes, Lord. Sa iyo lahat ng mataas na kapurihan at pagsamba ngayong gabi, God. And sige nga po, i-congratulate po natin yung katabi natin na congratulations dahil magkasama tayo ngayong gabi na nagpupuri sa Panginoon. Kung masaya tayo, kung masaya ako, masaya din ang Panginoon. Kaya sige po, palakpakan po natin muli ang ating Panginoon ngayong gabi. Hallelujah. Maraming salamat, Lord, sa presensya mo ngayong gabi, God. Maybe some of us here, before makarating dito, may mga maraming iniisip, madaming inatupag, to the point na parang, Lord, parang ayoko na lang umaten, gusto na lang magpahinga kasi napapagod na yung utak ko eh. Pero kanina nga, di ba? Congratulations kasi nandito tayo ngayon. Mas pinili natin na papurihan ang ating Panginoon, na makipag-date sa ating Diyos ngayong gabi. And Lord, right now, this night, we'll take this night, Panginoon, para Lord, i-renew yung pledge namin sa iyo na kahit anong sitwasyon kalagyan namin, kahit na anong hirap pagdaanan namin, Panginoon, walang reason para hindi kami magpuri sa iyo. As long as we're breathing, as long as may buhay kami, itataas namin ang pangalan mo sa buhay namin. Papupurihan namin ang pangalan mo kahit saan kami magpunta. Kaya Lord, right now, may this song, Panginoon, maging sweet hymn para sa iyo, Panginoon. This is our love letter to you, Panginoon, na kahit na may pinagdadaanan kami, pero as long as may hininga kami, habang gumagalaw kami, itataas namin ang mga kamay namin para magpuri sa iyo. Itataas namin ang aming mga boses upang umawit sa iyo. At hindi kami mahihiya, God. Kasi Lord, we are very proud na sa lahat ng tao, Panginoon, ikaw yung tinataas namin, God. Kaya Lord, we sing, itataas kita, itataas kita sa buhay ko, sa puso ko. Itataas kita, itataas, itataas kita. Yes, Lord. Itataas kita sa buhay ko, sa buhay ko, sa puso ko. Itataas kita habang may hininga sa'yo ako ay sasamba. Habang mayroong lakas, pupurihin kita, Panginoong Jesus. Minamahal kita, tunay na Diyos, pag-ibig mo'y kahanga-hanga. Itataas kita, itataas kita sa buhay ko, sa puso ko. Itataas kita habang may hininga sa'yo ako ay sasamba. Habang mayroong lakas, habang mayroong lakas, pupurihin kita, Panginoong Jesus. Minamahal kita, tunay na Diyos, pag-ibig mo'y kahanga-hanga. Itataas kita,
sa buhay ko. Sa buhay ko, sa puso ko, itataas kita. Okay, Lord, we want to say, itataas kita. Itataas kita. Sa buhay ko, sa puso ko, itataas kita. Wala nang ibang Panginoon sa langit at lupa at sa habang panahon. Ngalan mo, Jesus, aking itataas. Wala nang ibang Panginoon. Wala nang ibang Panginoon sa langit at lupa, sa langit at lupa at sa habang panahon. Ngalan mo, Jesus, aking itataas. Wala nang ibang Panginoon. Wala nang ibang Panginoon. Yes, Lord. Sa langit at lupa at sa habang panahon. Ngalan mo, Jesus, aking itataas. Wala nang ibang Panginoon. Wala nang ibang Panginoon sa langit at lupa at sa habang panahon. Ngalan mo, Jesus, aking itataas. Wala nang ibang Panginoon. Kamangha-mangha, O Diyos, kapangyarihan mong taglay. Walang makalulupig at wala nang papantay sa ngalan mo, O Diyos. Kami magsasaysay, walang hanggang papuri ang aming alay. Kamangha-mangha, O Diyos, kapangyarihan mong taglay. Walang makalulupig at wala nang papantay sa ngalan mo, O Diyos. Kami magsasaysay, walang hanggang papuri ang aming alay. Kamangha-mangha, O Diyos, kapangyarihan mong taglay. Walang makalulupig at wala nang babantay sa ngalan mo, O Diyos. Kami magsasaysay, walang hanggang papuri ang aming alay. Kamangha-mangha, O Diyos, kapangyarihan mong taglay. Walang makalulupig at wala nang
wala nang papantay sa ngalan mo, O Diyos. Kami magsasaysay, walang hanggang papuri ang aming ngalan. Walang hanggang papuri ang aming ngalan. Walang hanggang papuri ang aming ngalan. Salamat Lord sa pagkakataong ito, Panginoon, na kami nagkasama-sama para muli itanghal ka namin, purihin ka namin, itaas ka namin, Panginoon, pasalamatan ka namin. Sapagkat aminado kami lahat, Panginoon, kayo po ay Diyos na nag-ingat sa amin, nagpala, sumama sa amin sa mga nakalipas na araw at oras, Panginoon. Sa mga may karamdaman na yung pinagaling, sa mga suliraning, Panginoon, kami po'y tinulungan mo po, Panginoon, na makalampas sa mga pangailangan, Panginoon, na yung tinugunan, Panginoon. Salamat, Lord, maging sa buhay na muli, pinagkatiwala mo sa amin na kahit minsan, Panginoon, hindi kami karapat-dapat pagkatiwalaan dahil meron kaming nagiging pagkukulang, may mga pagkakamali kami, Panginoon, nagagawa sa iyong harapan. Pero kayo, Panginoon, hindi kayo bumibitiw. Patuloy mo kami, Panginoon, binibigyan, Panginoon, ng pag-asa. Binibigyan, Panginoon, ng kalakasan, binibigyan ng kapayapaan, binibigyan, Panginoon, ng lakas para harapin ang buhay na ito. Natunay, Panginoon, na hindi lang po kami nag-iisa, bagkus kasama ka namin, Panginoon. Gaya ng sabi mo, hindi mo kami iiwan, hindi mo kami pababayaan. Kaya binabalik po namin sa lahat ng papuri pa. Salamat, Lord Jesus. Amen and amen. Amen. Yes, amen. Sige po, tayo po yung makakaupo at ating pong tawagin si Pastora para sa mga ilang mga announcement. Minsan pa po, palakpakan nga po natin ang malakas si Lord. Hello po, palakpakan po natin si God. Salamat, Lord. Kahit na daw po matraffic ngayon dahil kabi-kabila po ang mga prosesyon at mga fiesta po sa ating mga kalapit barangay. Thank God kasi po hindi rin po kayo nahadlangan, naririto po kayo. Kaya congratulations po. Nais po natin batiin po ang mga nagbe-birthday o magbe-birthday ngayong linggo po na ito. So, tingnan nga po natin kung sino-sino po sila. So, nung nakaraan po, nung May 8 po, ay nag-birthday po si Sister Melinda Bagnas. At sa 12, nung 12 po ay si Sister Cecil Legaspi. So, awitan po yan, meron nang nagpakasal ng May, kaya meron po nag-wedding anniversary. Nung 10 po ay si Brother Rodelio and Alma Esteban. Sa 16 po, tomorrow, Herbert and Edna Haminan. Happy anniversary! San po kayo? Hindi po kami susunod. Date niyo po yun. Sa 20 naman po ay anniversary rin po ni Brother Darrell and Cherry Agaw. Ayan po ay mga magulang ni Brother Dirk since birth. Yan. So awitan po natin sila ng birthday song and happy anniversary song. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy anniversary to you. Happy anniversary po. Happy anniversary to you. Happy anniversary, happy anniversary, happy anniversary to you. God bless po sa inyo, mga couples, at saka po yung mga magbe-birthday po. Ibigay po ni Lord ang mga dalangin po ng inyong mga puso. Nais po namin magpasalamat kaming mga kananayan, mga mothers po, na binigyan niyo po kami ng tribute last Sunday. Salamat po sa network po ng Men's and Young Pro. Kasama din po ba ang Youth Network? Young Pro and Men's Network po pala ang nag-organize po nito. Thank you po sa token po na naibigay ninyo sa aming mga mothers. Na-appreciate po namin yun, no? Alam po namin na sa dami ng nanay natin dito ay
nahirapan kayo mag-budget kasi nasa mga nanay daw ang budget. Kaya pag nanay na ang magse-celebrate, namumroblema ang mga nagbabudget, no, na iba. So, thank you din po dahil po next Sunday po, tuloy na po yung ating, ulit, resume po yung ating PEPSOL training, no? So, ang ating pong Soul 2, School of Leaders 2 students po ay magkakaroon na po sila ng return demo ng kanila pong 4SL kung paano po sila mag-soul win! Woo! Magbubunutan daw po sila kasi kung sinong mauuna. Binabargain ko pa po kay Pastor kung pwede silang panoorin ng mga ibang students natin. So, let's wait po. Kaya po magbubunutan po sila kung sino pong mauuna. Makikita niyo po kung paano po sila. Baka po mapatanggap ulit po nila kayo para second time na maborn again kayo. So, praise God sa mga estudyante po natin na nagpapatuloy. BCLC Soul 2 po. And then, nais po nating patuloy na idalangin po yung ating prayer fest na concern po natin. Yung pong F is for family. Panalangin po natin yung ating biological family and as well as our church or ang ating pong spiritual family, no? Empowerment, we need strength every day. Galing sa Panginoon, nakakapagod, nakaka-stress. Ang trabaho, ang pag-aaral, di ba po? At ang mga problema pinagdadaanan. But, ang maganda po, marunong tayong manalangin for empowerment na hinihingi natin sa ating Panginoon. And of course, stability of finances. Kailangan po natin yan panalangin na tayo po ay financially rin po ay ipag-grow tayo ni Lord financially para mas marami pa po tayong magawa sa ating church, sa ating family, at syempre ang ating pong bansa. And timely issues po, kung ano man po yung mga problema kinakaharap ng ating bansa or mga napapanahong mga problema, lagi po natin isama po yan sa ating prayer concern. And then po, this coming May 24, pakisabi mo sa katabi mo po, May 24. Sa May 24 po, Friday po yan, ay meron pong basketball fellowship po ang ating pong mga kalalakihan, mga young pro na mga men's, at saka po mga youth. So, namumroblema po sila kung papaano nila pagkakasyahin ng oras. Kaya po, sa ating pong mga kasama na pupunta po doon na mga maglalaro, meron lang po kayong registration na 30 pesos. But the rest po ay shoulderin naman ng network group, yung pong mga, yung electricity and mga iba pa po ninyong gagamitin. So, registration lang po ang dali ninyo at ang sarili po ninyo. Extra clothes or t-shirt na kailangan po ninyo. And kami naman pong mga kababaihan, mga youth na babae, kung gusto po nating manood, join po tayo sa kanila. So, welcome po tayo. Wala po tayong babayaran. Nakausap na po yan. Sa Remelville po. Remelville subdivision po gagawin po yan. Okay po? So, nais pa rin po nating ihilingin ng inyo pong panalangin para po sa thank God po, nakalabas na po sa ICU si Brother Carlo Magno. Pero patuloy po natin siya ipanalangin kasi yung memory niya po medyo hindi pa po siya masyadong makarecognize. So, maaring yun po yung tinamaan sa brain niya, no? Ingat po tayo kasi uso po ang stroke dahil sa sobrang init. No? Yung heat stroke, yung mag-monitor po tayo ng BP natin and add fluid intake po tayo. No? More on water para po maging healthy po tayo. And also gusto po nating isama din po at pinagpapasalamat din po ni Sister Lala na siya po ay nakalabas na sa hospital. Praise God, palakpakan natin si Lord. Thank you, Lord. And salamat din po kasi meron siyang health card na nakatulong dahil alam niyo naman po sa kalunsod, di ba po? Ayun, di ko na po sasabihin. Ayan po. And thank God, nagre-recover na lang po siya ngayon so patuloy po natin siyang ipanalangin. Ngayon naman po sa ating pong pagkakaloob, nag-ready po ba kayo ng offering nyo?
Ang ganda naman. Tumatango talaga sila. Sa Deuteronomio chapter 15 verse 10, sabi po dito, siya nga'y bibigyan mo at ang iyong puso'y huwag magdamdam pagkat binibigyan mo siya. Pagkat dahil sa bagay na ito'y pagpapalain ka ng Panginoon mong Diyos sa lahat ng iyong gawa at sa lahat ng hipuin ng iyong mga kamay. So, hawakan nyo nga po yung offering ninyo. Sabi po kasi dyan, pag daw po tayo nagkakaloob, dapat hindi tayo nagdaramdam, hindi mabigat sa puso, kundi magaang sa ating kalooban. Dahil ang sabi dito, pagpapalain daw po tayo ng Panginoon sa lahat ng ating mga ginagawa at sa lahat ng hipuin ng ating mga kamay. Kaya po ngayon, hawak po natin yung ating mga kaloob. Pwede po kayong manalangin. Alam niyo po ang kalalagayan po natin sa ating mga sarili financially. And as we give our offering tonight, let's whisper a prayer to God. Lord, ito lang po yung naibigay ko, pero gusto ko po more than this. No? Kaya ipanalangin po natin, Lord, increase mo po yung financial blessing ko. Kaya po sa ating pong pagkakaloob ngayon, paramihin ni Lord ang mga blessings na matanggap nyo. God bless po. Good evening. Pagsamba, laging pupurihin ka araw-araw, walang hadlang. Dalangin ko'y iyong dinggin, Panginoon mahabagin. Matuwa ka sana dito sa aking awitin. Ang puso ko'y laging iyo, hindi ikaw magbabago. Habang buhay kong sasambitin, ikaw lang ang sasambahin. Habang buhay kong sasambitin, ikaw lang ang sasambahin. Amen. Tumayo po tayong lahat at sabay-sabay natin i-declare yung bawat door, open doors na nakalaan para sa atin. 1, 2, 3. Ang taon ng pagbukas ng pinto, kinakausap ko ang aking mga pintuan ng pag-asenso, connection, pintuan ng kalangitan, at pagpapala, breakthrough, and oportunidad ng magbukas. Ang taong ito ay ang aking pinagkadakilang taon dahil ang dakilang pintuan ay bukas na bukas para sa ating mga taon 2024. Sa ngalan ni Jesus, Amen! Amen! Yan, no? Praise God, no? Yan ang mga kalalakihan natin. Nakikita nyo sa loob ng church, nagdideklara. Hindi sumisigaw ng logis. Sa pula sa puti, kundi ang sinisigaw nila ay declaration. Yan. So, kamusta po tayo, mga kapatid? Pakitingnan mo yung katabi mo, kamusta po yan? Nakalipas na araw, sobrang init. And ang dami pong nagkakasakit, ang daming na-hospital, pero salamat tayo sa Panginoon, yung katabi mo ay katabi mo ngayon. Ibig sabihin, okay po siya. Yan. So, tunay nga po sa panahon ito, napakaraming mga unusual na situation na ating na-encounter. No? Imagine mo, sobrang init. Talagang, kumbaga sa ito po yung kakaibang init na nararamdaman po natin. Then, sa gitna po ng may matinding init, sa ibang lugar naman, bumabaha. May mga lugar na binabaha. No? Noong isang araw ay nakakagulat, biglang umulan. No? And nakakatuwa naman at kahit paano medyo lumamig ng araw na yon. Pero balik uli po tayo sa init. Pero yun nga, marami tayong mga dapat paghandaan, ipanalangin dahil nasa unusual season po tayo. May mga bagay na in-expect mo, hindi nangyayari, at may mga bagay na hindi mo na-expect, nangyayari. Kaya, wow. Kaya po dapat po tayo ay patuloy na mapagbantay sa panalangin, mapagbantay sa ating kalusugan.
So, bantayan din po natin ang ating mga sarili sa mga bagay na pwedeng dumapong karamdaman sa atin. Kaya, and higit sa lahat, yung ating spirit dapat laging malusog, laging healthy yung ating spirit kasi ito po ang isang matinding panlaban po natin sa mga unusual situation. So, in Genesis chapter 8, sa Genesis 8 or Genesis chapter 8, verses 20 to 22, ito po yung sinasabi dito, no? Again, Genesis chapter 8, verses 20 to 22. Sabi po dito, si Noe ay nagtayo ng altar para kay Yahweh. Kumuha siya ng isa sa bawat malinis na hayop at ibon at sinunog bilang handog. Nang maamoy ni Yahweh mabangong samyo nito, sinabi niya sa sarili, hindi ko nasusumpain ang lupa dahil sa gawa ng tao. Bagamat alam ko masama ang kanyang isipan mula sa kanyang kabataan, hindi ko nalilipulin muli ang anumang mga may buhay kagaya ng ginawa ko ngayon. Hanggat narito at buong daigdig, tagtanim, tag-ani, palaging sasapit, tag-araw, tag-ulan, tag-init, taglamig, ang araw at gabi, hindi mapapatid. So pagpalain tayo ng Lord sa kanyang mga salita. Kanina nakaka-miss din pala yung Tagalog na declaration natin. No? Si Brother Joseph ang unang gumamit ng Tagalog. Pero wow, ang sarap kasi yun yung lingwaheng malapit sa ating puso. No? So kaya lalo po nating na-feel yung declaration. And again, in English version po nito, and Noah made an altar to the Lord, and from every clean beast and bird he made burnt offering on the altar. And when the sweet smell came up to the Lord, he said in his heart, I will not again put a curse on the earth because of man, for the thoughts of man's heart are evil. From his earliest days, never again will I send destruction on all living things as I have done. While the earth goes on, seed time and the getting in of the grain, cold and heat, summer and winter, day and night will not come to an end. Yan po yung isang salita na ating po binasa. Ito po yung experience po ni Noah nung naranasan po nila mataas na baha and at panahon na natapos po yung season na yon, and yan po yung mga salitang binigay ng Lord sa kanila. Kaya nga po, gusto ko po i-share po sa inyo sa gabing ito, yes, pinakamaganda pong bagay na pwede natin gawin sa unusual time o season na ito, time to do unusual. Sabayan po natin ng unusual. Okay? Unusual yung na-experience po natin, unusual yung mga bagay-bagay na na-encounter natin, sabayan po natin ng mga bagay na unusual. Gawa po tayo ng mga unusual na bagay. Yan. So, kaya napakaganda pong, ito po isa ating pag-usapan. Ano ba yung unusual? Sa Tagalog, kakaiba. Hindi normal. Okay? Pag sinabing unusual, kakaiba, hindi normal, okay, wag mo tingnan katabi mo, makakalain, tingin mo sa kanya, hindi siya normal. No? So, hindi ordinaryo. Yan. Hindi nakaugalian, hindi regular, hindi araw-araw nangyayari. O pag sinabing unusual, sa positibong bagay, pwede natin masabing, mapapawaw ka talaga. Yan. So, halimbawa, marami tayong makikita mga bagay sa paligid na parang kakaiba na talaga ngayon. Ayan, thank you. Kakaiba na ngayon, no? Maging sa hayop, minsan nagkakamix na breed, no? Di mo na maintindihan kung anong klaseng hayop. Halimbawa, ito, tinan nyo to. Ayan. Ayan, ano ba siya? Manok ba siya o aso? Ayan, so, mga unusual na bagay. Ang dami na mga bagay na nakita natin unusual. Then, ito. Makakita kayo sa loob ng CR na ganyan, gagamit kaya kayo. So, definitely, unusual yan. So, nasa inyo na yan, kung te-take yung challenge, I don't know. Pero, yan. Nung panahon ng pandemic, na-experience po natin yung mga mararaming bagay na unusual, no? Parang ito, halimbawa, yan. Kumakain ka sa loob ng balloon. Pero ngayon, marami na rin ngayon, naglalaro sa loob ng balloon. So, unusual. Okay, nag-e-exercise ka sa loob ng balloon. Yan. So, yan yung mga tinatawag nating mga unusual experiences sa makita po natin sa palipaligid. No, pag ikay tumingin sa paligid, ang daming mga bagay na parang ngayon mo lang na-encounter, ngayon mo lang nakita, ngayon mo lang, ngayon mo na napansin na may mga ganitong bagay pala. So, ganun din sa mga iba't ibang gadget, ang dami ng mga unusual ngayon.
Ang dami ng mga gamit na dati hindi naman natin nagagamit. Ngayon, napaka-high-tech na ngayon, no? Grabe ngayon, no? Drums dati, ang laki na in-improve, no? May e-drums na. No? So, electric na, mga ihawan ngayon, di kuryente na. Dati, paypay ka dito, paypay doon. Nung pagkatapos mo makapagluto, magkasing amoy kayo na niluto mo, parang gano'n, di ba? So, ngayon, electric na rin. Ang dami ng mga high-tech ngayon, no? Isang pindot mo lang, gumagana na siya. So, unusual. Pero yun nga, yung unusual na ito, pwedeng positibo, pwedeng negatibo ang dulot nito. Pero sabi nga, ano man yung positibo, negatibo, especially yung negative side, tinan po natin, dapat magawa tayo ng mga bagay na unusual, sa panahong maraming unusual, gumawa din po tayo ng mga unusual, yung mga bagay na hindi pa natin nagagawa, gawin po natin ngayon. Okay? Ano ito? Una, 3 things to do to obtain our unusual situation. First, dapat magkaroon tayo ng unusual thinking, pag-iisip. Ang init, ano dapat mo isipin? Yung mga bagay na hindi makapagdadagdag init. Ang init na ng paligid, init pa ng ulo mo. Di buong bahay, nag-aapoy. No? Imagine mo, init-init na, tapos init pa ng ulo. Ano pa mararamdaman natin? Ano pa mangyayari sa buhay natin? So, instead na mag-isip ka na negatibo, isip ka ng mga bagay na pwedeng maging productive. Mga bagay na maiisip mo, wow, pwede pala to. Ngayon, ang dami po na didiscover nga. Maging pagkain, business, ang dami na, no? So, unusual thinking. Halimbawa, kung gusto mo naiinip ka sa paunti-unting pagkatimpla ng kape, edi mag-isip ka na mas matindi yan. Sabay-sabay yan. Oh, walang lamangan, sabay-sabay yan. Imagine mo. Iba naman, ayaw magluto dahil lang natatalimsikan. Dahil lang siya natatalimsikan, ayaw mo na magluto. Edi gawa ka ng paraan. Oh, di mag-plastic ka. Di ba? If there's a will, there's a way. No? So, gawa ka ng paraan na hindi ka matatalimsikan. No? Ang dami na mga makikita sa Facebook na talagang ginagawa nilang yung plastic ng water, nilalagay nila doon sa may sandok para hindi natatalimsikan ng kamay. No? So, pwede ka naman maglagay sa harapan mo ng mga pwedeng magamit para hindi ka tamaan. Huwag lang hindi ka magluto. Di ba? So, mas mahirap naman hindi ka magluto, magugutom ka. So, isip-isip ng mga bagay na magiging productive po tayo. Sabi nga, good thoughts are the key to a good life. The Bible has a lot to say about thoughts. A godly thought is the seed of a godly future. No? Kaya dapat ang mindset po natin ay yung mga pag-iisip na kung saan, ito yung binibigay ng Lord, no? Instead na magmukmuk ka, pumunta ka sa sangsulok, magdeklara ka. Mag-release ka ng something sa positive sa life mo. Kaya tayo, usually, yung mga pinagdideklara natin, mapapansin nyo, hindi po basta na-schedule kayo. Minsan nagugulat na lang kayo, may mga bagay na kung saan ay sakto naman. May pinagdadaanan ka, tapos ikaw magdideklara, wow. So, kaya makita natin, maraming mga bagay sa buhay natin na kinakailangan po natin ng mga bagay na positibo. Pray. Daanin mo sa panalangin yung mga bagay-bagay. Kaysa magmukmuk tayo, mag-isip tayo ng mga nakakainis na bagay, mag-isip tayo ng mga bagay na makakatulong sa atin. No? Yes. Okay. So, makita natin maraming mga bagay na pwede natin gawin, no? Ano ba, ganyan, meron tayong pagdadaanan. So, pwede naman po tayong isip na call to somebody or share mo somebody, please pray ipagpakisama mo sa prayer. By the way, isama po natin sa prayer si Patrick. So, sa ibang bansa po siya, pero ngayon po ay dinala yata sa hospital, no? So, meron po sa natapakan something yata na, pero ngayon parang medyo hindi niya maigalaw yung kanyang panga. So, pag-pray po natin na makarecover siya kagad, hindi na ito lumala. Kasi usually, pag ganun, para inisip natin na tetano or what, na infection. So, gamitin ng Lord yung mga doktor, yung mga gamot doon, laboratory, para maibigay sa kanya yung katampatang lunas at mabilisang recovery. Especially, nasa malayo po siya.
medyo mahirap po yung nakalayo ka. So, kaya mata natin dito, no? Think positive. Isip tayo ng mga bagay na positibo. Maaari iba sa inyo, bago dumating dito, may problema kayo pinagdadaanan. May na-encounter kayo nakakarang araw na talagang nakapagpapa-apoy ng damdamin at nakapagpapa-apoy ng inis or galit. Pero ang tanong, ano ba matutulong nung kung talaga mananatili ka dyan? Misik ba ng positibong bagay? No? Lalo po tayong mga people of God, sasabi ng Lord, no? All things work together for good. Sa unang banda, parang hindi mo maintindihan, bakit nangyari ito? Bakit ganito naging tugon? Bakit ganito? Hindi ito na-expect ko. Yes, pero kapag ikaw anak ng Diyos, kaya niya i-twist ang lahat ng bagay sa positibong bagay. Okay? So, sabi nga dito, no? In verse 21, sa Genesis chapter 8, yung kaninang talatang binasa natin, hindi ko, nang maamoy ni Yahweh ang mabangong samyo nito, sinabi niya sa sarili, hindi ko nasusumpay ng lupa dahil sa gawa ng tao. Bagamat, alam kong masama ang kanyang isipan, mula sa kanyang kabataan, hindi ko nalilipulin muli anumang mga buhay, na may buhay kagaya ng ginawa ko ngayon. Ibig sabihin, nag-change yung plano ng Lord dahil may natagpuan siyang mga taong positibo ang pag-iisip. Positibo ang pananampalataya. Positibo ang kanyang pagsunod sa Diyos at paniniwala. Gaya ni Noah na kung saan nakitaan siya ng isang napakagandang pananampalataya na nag-change doon sa plano ng Lord. Kasi sabi doon, hindi ko nasusumpain. Kasi yung naranasan, nakita ng Lord sa kanya ay nag-iisang mabangong samyo. Kaya yung pagsunod natin sa Lord, ito'y hindi masasayang, kundi ito'y nagdudulot ng isang magandang positibong pwedeng mangyari sa ating future. Sabi nga dito, what's your thoughts, they become words. What's your words, they become actions. What's your actions, they become habits. What's your habits, they become character. And what's your character, it becomes your destiny. Saan nagsimula yan? Sa pag-iisip. Kung ano iniisip mo ngayon, pwedeng iyan po mangyari sa kinabukasan o sa iyong future. Kaya the best thing we can do, yung isipan po natin, i-change po natin sa positibong pag-iisip. Amen? Kaya imbis na talagang nakapagbibigay pa ng darang o nakapagbibigay lalo na apoy sa ating damdamin para mag-init, na hindi lang ating physical, kundi ating damdamin, isip tayo ng bagay na positibo. No? Hayaan mo lang sa kanila yon. Sa'yo, iligtas mo sarili mo sa bagay na pwedeng ikapahamak mo dahil sa pag-iisip. No? In James chapter 1, verses 14 to 15, first stanza, temptation is the pull of man's own evil thoughts and wishes. These evil thoughts lead to evil actions. Araw-araw po, meron po talaga tayong mai-encounter na temptation. Minsan, akala natin dito temptation, pero temptation. Yun lang, magagalit ba ako? Maiinis ba ako? No? Inis na inis ka. Dahil ang init-init, kaya siya pumunta ka sa itaas ng kwarto mo, ang init-init, pumunta ka sa salang, init-init, pumunta ka sa labas, ang init-init. Hindi mo alam, kaya ang init-init, dala-dala mo yung init. Ang init ng ulo mo eh. Di ba? So, pero umisip ka ng mga bagay na pwede ikalamig, nakakatulong yan. No? Kaya na nga po, nung andun ako sa likod, naramdaman ko yung init nang gagaling sa labas sa may CR. Sa bintana, doon pumapasok sa CR, pumapasok. Kaya sinasara ko yung pinto. Kaya pa nag-CR po, sara niyo po para hindi pumasok yung init. Ang init eh. Hindi ko alam, yung mga pumasok doon, lumabas ka na, maitang ulo, kaya parang naiwan yung init doon. Ano? Oo. So kung sino man po kayo, nananawagan po ako sa mga pumapasok lumang CR, baka maintang ulo nyo. Oo. Pwede yung iwan nyo lang doon, tapos isara nyo yung CR. Para yung lamig lang dito. Kaya may katabi mo, ano sa tingin mo? Malamig ba ulo niya? Maitang ulo? Ha? Pakaramdaman nyo nga. Ano ba na-vibrate mo? Ano nararamdaman mo sa kanya? Okay, dapat malamig ang ulo para pati ang katabi mo, lumamig ang ulo. Sabi in Romans 12, verses 1 to 2, do not conform any longer to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Kaya sabi noon, yung pag-iisip natin, huwag po nating gawing pag-iisip ng mundo. Ang pag-iisip ng mundo, naghahanap ng masisisi. Ang mundo, naghahanap ng matuturo. Ang mundo, naghahanap ng mga bagay na mapipintas o mga bagay na
pwedeng tingnang negatibo. Ang mundo naghahanap ng kamalian ng iba. Pero ang isipan ng anak ng Diyos, dapat naghahanap ng bagay na makakatulong. At mga bagay na magbibigay solusyon. Pag-iisip na makapagbibigay ng kagaanan sa mundo at makapagdudulot ng kapayapaan at kaaliwan sa kapwa. Instead na mag-isip tayo ng mga negatibo na kung magasano ay pati tayo apektado. Okay? So, dumanas man po tayo ng tayo po'y sinaktan, hayaan na po natin sila. Sumbong mo kay Lord. Pero ikaw, huwag mong ibigay yung kaligayahan mo nang dahil sa pangyayari. Ako, nasasabi ko po ito, alam niyo naman po nangyari sa akin, di ba? Ang cute kong tao, di ba? Napakarami kong mga tagahanga, no? Na tagahanga, yun. So, pero kung ilalagay mo ang buhay mo sa mga taong tagahanga mo, mawawalan ka ng kaligayahan. Bawiin mo yun. Pag mong hayaan, mamatay yung kaligayahan mo nang dahil sa mga issue, sa mga bagay sa paligid mo, samantalang deserving kang ngumiti, deserving kang maging masaya. Okay? So, kaya nga, sabi dito, remove whatever negative thoughts you have about yourself and your family members. Lalo pa yan, ano? Kalimutan mo yung mga negatibong pagtingin mo sa sarili mo. Sabi mo, pangit ka. Huwag mo na paglandakan. Pinagsisigaw mo pong pangit ka eh. Huwag na. Sarili mo na nga lang kakampi mo. Aawayin pa sarili mo. Hindi ka pangit. Lumamang lang yung katabi mo, pero hindi ka pangit. Ayan, mga ganon. So, isipin, hindi ka pangit. Ang pangit, pag tinignan mo sa physical, mag-aaway tayo dyan. Mag-aaway maraming tao. Sa definition ng kagandahan. Iba-iba kasi ang kagandahan. Bakit yung iba gusto maitim? Yung iba gusto maputi. Yung maputi, nagpapaitim, nagpapatan, nagbibilad sa araw. Yung mga maitim naman, inom ng mapaputi. Diba? Yung kulot, nagpapaunat ng buhok. Yung unat ng buhok, naiinggit sa kulot. Ang gulo ng mundo. Diba? Ako naiinggit ako sa mga buhok eh, para pag ginano mo lang, ayos na eh. Ang uso kasi buhok ngayon, pag ginagano, ginugulo talaga eh. Ako, ginamit ako na ng lahat ng wax eh. Banggitin yung lahat ng wax, ginamit ko na. Floor wax, pati lahat na ng wax. Ginamit ko na. Sa umpisa, kumakapit, pero habang tumatagal, bumibitiw. Kaya tinanggap ko na, hindi lahat ng bagay sa mundo, hindi lahat ng bagay, lagi nakakapit sa'yo. May mga bagay, bumibitiw din. Oo. Anong pigil mo kuman sa bangs ko? Napapagitan ako ni Pastora lagi eh. Yung bangs mo bumabagsak. Kulang na nga lang, lagyan ko yan ng mag-ipit na ako. Baka naman magulat kayo, pag nakaipit ako, may bulaklak ako dito, di ba? Baka naman ikagalit yun sa akin, di ba? Si Pastor nakaipit na gano'n, no? Hindi naman bumabagsak yung bangs ko. Oo. So, parang pagbibigay sa inyo, one day, siguro mag-iipit ako dito. O para hindi naman kayo mabagabag, hindi ko lalagyan ng flower. Oo. Kasi kung nadidistract kayo sa pagbagsak ng bangs ko. So, ibig sabihin, remove whatever negative thoughts you have about yourself and your family members. Kalimutan nyo na yung parang ang pamilya nyo ay mamamatay ng mahirap. Wag! Mamamatay nga kayo mahirap, dinideklara nyo eh. Hindi. Aahon din tayo, sasagana din tayo. Pagpapalain tayo ng Lord. No? Yun ang ideklara po natin. Then, change the pattern of your thinking. Baguhin po natin yung pattern ng ating pag-iisip. Okay? Mas damihan po natin ang pag-isip ng mga bagay na positibo kaysa mag-isip tayo ng mga bagay na negatibo. Okay? Lamangan po natin yung mga positibo. Of course, hindi naman po lagi araw-araw ang gaganda ng gising natin, ang gaganda ng gising ng kasama mo sa bahay, maganda gising mo, pero yung kasama mo sa bahay, pangit ang gising, bandang dulo, apektado ka rin, damay-damay. Pero again, nasa atin po yan. Kung hayaan po natin maghapon tayong apektado, talagang maghapon tayong masakit ang ulo. Hanap po tayo ng mga bagay na pwedeng makapagbigay sa atin. Tingin-tingin tayo sa paligid. No? Halimbawa, tumingin sa paligid, nakita niyo yung picture niyo nung kayo medyo bata pa, matatawa kayo eh. Tinan niyo yung album niyo, tinan niyo yung mga itsura niyo ng bata kayo, matatawa kayo. No? So, nauna pa rin pagtanda kayo sa pagbata. At sasabihin mo sa sarili mo, mas pogi, maganda pala ako ngayon kaysa dati. O, di ba? So, change the pattern of your thinking. Hindi lahat lagi problema, hindi lahat lagi bigat.
then start thinking positively. Sabi nga sa Proverbs chapter 12, verse 5, sabi po dyan, a good man's mind is filled with honest thoughts, an evil man's mind is crammed with lies. Kaya mga bagay na kung saan ay nagdudulot sa iyo ng kasinungalingan, bitawan yan. Doon tayo sa pagkuha ng mga bagay na makatotohanan. In order for things to be different, you have to begin to think different. Sabi nga ni Albert Einstein, the problems we face today cannot be solved on the same level of thinking we were at when we created them. Ulitin ko po Sabi po ng isang genius po nating kilala, the problems we face today cannot be solved on the same level. Halimbawa, yung sitwasyon mo ngayon, hindi mag-change yan kung same level pa rin ang pag-iisip mo. BO ako. Tan-GA ako. Hindi magbabago yan. Hindi. Tingnan mo sa maraming bagay, nagagawa mo na hindi nagagawa na iba. Meron kang nagagawa, hindi nagagawa na iba, yun ang tinan mo. Ibig sabihin, hindi lahat ng bagay binigay sa isang tao. Maraming bagay na meron ka na walang iba. Pero yung bagay na hindi mo naman pagmamalaki, kundi gagamitin mo yan kasi yan binigay sa'yo ng Lord yan. Madyo, pag pinagsama-sama lahat ng bagay na meron tayo, ganda ng mundong ating ginagalawan. In Ephesians chapter 3, verse 20, now at Him who is able to do exceedingly abundantly above all that we ask or think, according to the power that works in us. Now unto Him who is able to do exceedingly abundantly. Kung hindi mo kaya, ano dapat magawin? Tingin ka sa merong kaya. Maturo ka. Mamentor ka. Lapit ka sa Diyos. Hindi mo alam, hindi mo kaya, pero sa kaya, hingi ka ng tulong. Yun ang pinaka-the best na pwede natin gawin. Okay? So kasi meron tayong mga tinatawag natin kanya-kanya expertise. Halimbawa, hindi ka naman magaling sa kuryente, wag mong munang pilitin. Baka makuryente ka. Lapit ka sa merong kakayanan dyan. Wag mo din piliting manggupit kung hindi ka naman manggugupit pa. Baka mamaya, yung ginipitan mo, kailangan po bumili ng sombrero. Ibibigay sa kanya. So, hindi mo kaya, pero merong kaya. Punta ka doon. No? Halimbawa, kung empanada ang gusto mo, punta ka kay Ate Marlene, marunong mag-empanada. Pag ice candy, kay Sister Evelyn, expert yan. Di ba? So, may mga kanya-kanyang expertise yan. Ang mga taga-Binakayan, ay, ginatang halo-halo, ay, punta ka dyan, ang sarap, no? Natikman ko kasi, may nauwi sa akin natikman ko, sarap. May kanya-kanya expertise, may magaling sa pansit, may magaling sa pansit luglog, ano, di ba? So, may magaling, pinakamarami magaling kumain. Yung katabi mo yon, expert yun. No? Lalo na yung mga talagang sobrang sarap kumain. Only rice, nakakailang. So, kaya sabi natin doon tayo sa mga positibong bagay. Noong Sunday, biglaan kaming napunta sa isang kainan na napawaw kami dahil tinrit namin si Pastora, Mother's Day. Kami, una SBC lang kami, tapos ang daming tao, talaga iba talaga pag Mother's Day. Minsan nga inisip ko lang maging mother. Oo, iba talaga pag Mother's Day, no? Talagang dinudumog yung mga patimol, talagang punong-puno eh. Imagine mo, lahat ng supling mo nakasama mo eh. So nalipat kami sa isang kainan, mga 10 o'clock na yun, no? 10:30, no? Wow, kakaiba kami, unusual eh. Nagulat yung mga waiter and waitress doon eh. Imagine mo, 10:30, in-order namin Budel fight food, 10:30. Pagdating, first time nila, so nung ipapasok sa kwarto, hindi maipasok yung malaking haba ng kahoy, na nandun yung naka-ready na yung pagkain, hindi nila maipasok sa room. Hindi rin nila ina-expect. Pabandang dulo, napunta kami sa labas na lang, sa isang, maganda naman yung place, pero hindi sa pinaka-room na kung saan doon supposed to be kami. Ang sarap kasi may seafoods, yung amount niya, kaya naman, parang practical naman siya. So, ang ganda. Unusual experience, no? Yun lang, ang kaganda po kasi doon, naging positive eh.
hindi sumuko. Naglakad yung mga lalaki, naghanap ng malapit doon sa SBC na kakainan. Una, kapihan lang ang hinahanap namin. Napunta kami sa Boodle Fight Food, no? Parang wow. So, kaya ang kailangan dito, always think positive. Huwag tayo basta-basta susuko. Let the mind of the master be the master of your mind. You know? Let the mind of the master be the master of your mind. You cannot change the future without changing your thinking. But if you will work with the Lord to control and discipline your mind, all things are possible. Kakata nyo, nang tayo po ay na-born again, tayo po ay tumanggap sa Panginoon, isa sa mga unang binago ng Lord, puso, isipan natin. Nung binago isipan natin, doon natin na-realize ang maraming bagay. Ang dami pa na natin pwedeng gawin. Noon, sinayang natin panahon. Ang dami pa na pwedeng maging accomplishment natin o maging impact natin sa mundo. Kaya lang habang panahon, ang daming panahon na sayang. Kasi nanatili tayo sa pag-iisip ng negatibo. Kaya nga, sabi nga, forget about the past. The former things. Sulong tayo, harapin natin yung future with the Lord. Sabi nga ni Ben Campbell Johnson, from the time that John was in prison, in Matthew chapter 4, verse 17, Jesus began his ministry saying to all the people, change your attitude and actions because an invasion of the Spirit is imminent. Sabi mo sa katabi mo, change your attitude and action. Kasi pag nagbago ang isipan mo, pati galaw mo magbabago. Tama. No, ang isipan mo, ang kalaban mo ang mundo, ang lupit ng buhay, ang kilos mo, malupit. Tingin mo sa mundo, ang sama. Punong-puno ka ng mali sa bawat taong matingin lang sa'yo, gusto mong awayin. Iniisip siguro ako, may mga bagay siguro iniisip. May dumaan ka lang, may nag-uusap, ako siguro pinag-uusapan. Yan mga thinking, mga utak natin nung araw, di ba? Hindi naman ikaw pinag-uusapan, napatingin lang, tapos nag-usap uli, ang matagal na panahon na meron tayong ganun thinking. Thank you. So, meron tayong ganun pag-iisip na ako lagi pinag-uusapan. Ano narinig ba? Feeling artista? Feeling famous? Di ba pwede nagkikwentuhan lang kami dito, nadaan ka lang? Ikaw na pinag-uusapan. So, napapraning. Sa term ng mundo, napapraning tayo. Maraming panahon, sa buhay natin, praning tayo. Ang definition natin ng mundo, puro negatibo. Sabi nga, you cannot change the future without changing your thinking. But if you will work with the Lord to control and discipline your mind, all things are possible. At ito po yung bagay na ating ini-enjoy ngayon. Nung tayo nasa Panginoon na, nakakita na tayo ng mga positibong bagay. Kaya ko pala. Akala ko, hindi ko kaya magdeklara. Akala ng iba, pag hindi niya kaya magdeklara, ngayon, nag-aagawa na ng slot. Pastor, schedule mo ako, pastor. Noong una, hirap na hirap akong maghanap eh. Pwede ka ba pastor, next time na lang po. Wow. Nung nasubukan na, pastor, next po, schedule niyo po ulit ako. Di ba? Kasi nga, binago yung mindset. No? Kaya pati action mo ngayon, nagbabago. So, pangalawa, sa unusual na bagay na meron tayo ngayong panahon, bukod sa unusual thinking, baguhin mo rin yung pananalita mo. Yung mga words na binibitaw mo sa bibig mo. Unusual speaking. No? Learn to say positive. Sige nga po. Say positive. O tamo, galing, di ba? Magsabi kayo ng positibo. Halimbawa, sa katabi nyo. Ano pwede nyo sabihin positibo dyan? Sabi nyo, sige. Alam mo, napaka-positive mo. Ikaw din, napaka-positive mo. Say something. Oh, yan. Malay mo, yung word na sabihin mo dyan, yung pala yung magpagbibigay buhay sa kanya. Kailangan niya pala yung word na yan today. Kasi, ang dami niyang mga naiisip, ang dami niyang mga bagay na parang feeling niya, parang wala na siyang kwenta, pero sinabi mong, you're so special. Child. Of God. No. Naputo lang. You're a special child of God. Yon. So, unusual speaking. In Proverbs 12:18,
Some people like to make cutting remarks, but the words of the wise soothe and heal. Yan. Some people like to make cutting remarks. Ayan. Talaga namang hindi naman nawawala yan, no? Maraming tao, yung mga tinatawag nating dagdag bawas sa mga salita. Yung kanya ikikwento sa ibang tao, may kasamang bawas. Cutting remarks, binabawasan, iba naman dinadagdagan. Kaya marami nagkaagulong nag-away-away dahil sa mga bibig na dagdag bawas. Iba naman, ini-exaggerate. So, sobra. In Proverbs 18:21, the tongue has the power of life and death, and those who love it will eat its fruit. Yan. So, kaya nga sabi nga, in James chapter 3, verse 5, ang dila daw ay isang maliit na bahagi ng katawan, ngunit nagyayabang na matitinding bagay. Ang dila ay puno ng kamandag at nakamamatay. Totoo po yan. Sino po dito naka-experience po kayo na talagang sobrang naramdaman nyo ang lupit ng dila? Salita lang pero barang buhay mo na ang tinanggal. May nakausap ka pag uwi mo, umiiyak ka. May nakausap ka pag uwi mo, nagigil ka. No? May nakausap ka paglabas mo ng bahay, gusto mong pumatay. Sa isang salita lang. Meron namang iba na nakarinig na isang bagay, feeling niya, gusto na niyang patayin sarili niya. Ganong kalupit ang dila. Sabi doon, ang dila ay puno ng kamandag at nakamamatay. Kaya yung bawat sabihin po natin, dapat iniisip po natin. Think before you say. No? Think twice bago na sabihin. Kasi isang bagay na bitawan mo na, ang hirap nang bawiin. Sabi mo, pangit ka, tapos nakasakit ka na ng damdamin. Hindi, joke lang. Hagulgul na, sabi mo, joke lang. Oo, di ba? So, nabitawan mo na, ang hirap mabawiin yan. Kaya yung chismis na naipukol na, ang hirap nang bawiin eh. Kaya meron po minsan, may isang lalaki na siya po ay napunta ng langit. Ngayon, hindi siya makapasok sa langit dahil meron daw yan, sabi ni San Pedro, bakit nalaman San Pedro yun? Kasi may katabing manok. Oo. Tapos, hawak niya yung susi. Di ba? Pag sinabi San Pedro, di ba? Kahit sa parada, paano niyo nare-recognize San Pedro yung pinaparada? May manok. Tamo? Pati si San Pedro, hinusgahan na sabongero. Hindi naman sabongero. Kasi di ba San Pedro tumitilao 3 beses yung manok. Kaya para ma-recognize mo si San Pedro yon, may manok. Di ba? Tapos sabi doon, upon this rock, sabi kay Pedro, upon this rock I will build my church. Kaya yung konteksto ng mga ibang interpretation, si Pedro ang may hawak ng susi ng simbahan at ng kalangitan. Kaya dapat magpalakas ka kay San Pedro para makapasok ka. So, tuloy kay kwento, no? Nung papasok na ito, halimbawa, ang pangalan niya ay Renan. Si Renan, papasok sa langit. Sabi niya, San Pedro, teka Renan, hindi ka, titignan ko muna yung pangalan mo, nandito. Pag tinip ni San Pedro, ay, Renan, ang pangalan mo ay unconditional. Depende kung magagawa mo, ipagagawa mo sa'yo. Pag nagawa mo yan, balik ka dito, baka kasakali makapasok ka. So, ano po ba yung, ni Renan, ano po ba yung nagawa ko para makapasok po ko dyan? Ano po ba yung paggagawa nyo? Simple lang gagawin mo. Meron ako isang sakong balahibo ng manok. Kasi natalo yung kalaban ng manok na maraming balahibo na isako ko yun. So, ikakalat mo ngayon yan, yung balahibong yan, tapos, after 2 hours, iipon mo yan. At pag naipon mo ng lahat yan, balik ka din sa langit. Then, tingnan natin kung makakapasok na. Ginawa ngayon ni Renan yun. Kinalat niya yung balahibo ng manok. Then, bumalik siya doon. Masaya siya. Sabi niya, San Pedro, eto na po ako. Ginawa ko po yung pinag-utos niyo. Siguro naman po pwede na ako pumasok. Pero sabi niya, teka, Renan, titimbangin ko muna yung sako kung eksakto yung timbang. Bago ko binigyan, tinimbang ko yan eh. Nung tinimbang,
kulang ng 4 na kilo. Sabi niya, San Pedro, inipon ko po lahat. Sabi niya, hindi. Bakit 4 na kilo ang kulang? So, ang learning dito ay ganito. Sabi ni San Pedro, actually, nung ikaw'y nabubuhay, ang dami mo sinira ang tao. Dami mong kinalat ng mga maling balita. Ngayon, parang yung balahibo ng manok yan. Nung ikinalat mo yan, ang dali ikalat. Pero nung naiipunin mo na uli, hindi mo na maipon. Kasi sumobra ng daming kinalatan. Yung balahibo ng manok, nung binalikan mo, iba doon nilipad ng hangin. Hindi mo na mabalikan. Kasi nangyari na ang nangyari. So, ganun po sa buhay natin, no? Yung bagay na nasabi mo, ang hirap nang bawiin. Kasi hindi mo nga alam kung mababawi mo pa yan. Kaya kung makasabi ka ng negatibo sa kapwa mo, nasiraan mo na yan, ang hirap nang bawiin eh. Kaya dapat, sabi doon, yung bibig po natin ay dapat ingatan po natin. Para ito, no? Sabi ni Empoy, ang pangit-pangit ko naman, sabi daw, pag pogi, naka-formal wear, astig tingnan. Pag pangit, naka-pamburol. Nasaan ang hustisya? No? O nga naman, pag pogi, kahit naka-short lang pogi niya. Pag hindi masyadong pogi, pag naka-chinelas, naka-short, parang pinabili lang ng mantika. Nandun na kagad yung malawak na panghuhusga, no? Keep your mouth closed. Sabi daw, keep your mouth closed and you stay out of trouble. Mas mainam pa daw, itikam ang bibig, malalayo ka sa kapahamakan. Kung wala ka din namang mabuting sasabihin, huwag ka na magsalita. Kisa magsalita ka na ang dulo nito pagsisisihan mo. At yung pagsasalita mo, makakapagpahamak na iba. In Proverbs 18:21, the tongue has the power of life and death, and those who love it will eat its fruit. Banda dulo, babawian ka din yan. Remember, what you sow is what you reap. Kung ano ginawa mo sa kapwa mo, yun din ang gagawin sa'yo. Anumang timbangang ginamit mo sa kapwa mo, yan din ang timbangang gagamitin ng Lord sa'yo. So, tingnan po natin, you create the atmosphere in your home with your words. Oh, listen. Sa loob ng tahanan, makakapag-create ka ng atmosphere sa pamagitan ng salita mo. Kaya sa umaga, kapag umagang-umaga, mayroong negatibong lumabas sa bibig ng isa mang kasambahay, nagiging atmosphere. Kaya niyo, pag nanay niyo, umaga pa lang, ratatatatatan, di ba? Iba na atmosphere. Oo, kahit tag-ulan, ang init-init sa loob ng bahay. No? Pero pag pag sobrang lamig naman, grabe, ang ginaw sa loob ng bahay. Yung hindi kayo nag-uusap, walang pakialaman, puro nanlalamig ang bawat isa. So, tayo po nag-create ng atmosphere sa loob ng bahay ka, be careful. Pangalawa, start speaking sweet words. Ano ba yung sweet word? Kumain ka na ba? Kamusta ka na? Mahal, I love you. No? Nagsabi siya, I love you. Huwag ka nga, init-init eh. I love you ka pa. Wow. Di ba? O say thank you or appreciation. I appreciate you. No? Simpleng bagay na ginawa, thank you. Appreciate natin. Yun yung mga sweet words. Dito sa church, ganun din, no? Minsan, sabihan nyo naman yung mga music team na, thank you sa pagkakanta nyo. Kanina, wala ako sa mood, talagang bigat ng kalooban ko, pero nung kumakanta kayo, nadala nyo yung kaluluwa ko eh. Buti nga, nakabalik pa yung kaluluwa ko eh. No? Nadala nyo ako eh. Thank you. Napaglahat ng bigat ko. Sa katabi mo, salamat ka kasi alam mo kanina, talagang hirap na hirap ako umawit. Pero ikaw, taas ang kamay mo, talagang todo, ano mo ako eh. Nahawa mo ako, thank you. Sa ngumiti kanina, sa after, na pagpasok mo, nginiti ang sobrang tamis ng ngiti. Na nung pagpasok mo, tumaas ang sugar mo, pasalamatan mo. Kasi sa simpleng ngiti niya, napasaya ka. Diba? So, start speaking sweet words. Hindi naman nakakataas ng sugar yan. Huwag kayong magtipid yan. Huwag tayong magtipid yan. Learn to appreciate. Practice appreciating. And then confess the word of God. Or the love of God. Ang mundo po natin ngayon, ang daming mga tao, kala mo wala lang, parang, pero actually, maraming tao ngayon, naguguluhan, maraming tao ngayon ligaw. Hindi na alam kung anong gagawin, hindi na alam kung anong pasang patungo ang buhay.
Kasi ang mundo talagang gumugulo ang mundo. Confess the Word of God. Sabihin po natin yung pag-ibig ng Lord. Mahal ka ng Panginoon. No? Minsan akala mo, wala lang eh. Napunta ka sa park, nakatabi mo, akala mo wala lang, pero nung sinabi mo, mahal ka ng Panginoon, patakan luha. Why? Yung pala, feeling niya wala nagmamahal sa kanya. Feeling niya parang wala nang pag-asa ang buhay. Pero nung sinabi mo yung bagay na yon, naramdaman niya, wow, napawaw siya. Parang yung katabi mo. Noon araw, hindi naman niya alam yung pag-ibig ng Diyos. Pero dahil may nagsabi sa kanya, ngayon ito sa ngayon, ini-enjoy niya yung pag-ibig ng Diyos. Dati to lalalang yan eh. Dati, parang wala lang, parang lutang lagi. Pero ngayon, kita mo, buhay na buhay. Tumutugtog, kumakanta, nagdideklara, ngumingiti, nasa ministry na. Dati, grabe, mini-ministry mo yan. Sinatsagaan mo yan. Pangako. Dati, yung katabi mong yan, nakatira sa lupang pangako. Bago napunta dito yan, naka 101 pangako yan. Kaya, pag tinan mo, saan address niyan? Lupang pangako, nakatira. Pero dahil sa panalangin na nagtsaga dyan, eto na sa ngayon, kasama mo nang sumasambat, nagpupuri sa Panginoon. Amen! Sabi nga, Proverbs 16:24, pleasant words are a honeycomb, sweet to the soul and healing to the bones. No? Pleasant words are honeycomb, sweet to the soul and healing to the bones. No? Salamat. Yung word na salamat, yung word na kinilala mo yung ginawa niya, napakalaking bagay yan. Yan po ay nagdudulot ng dagdag na buhay. Dahil mo pa ang nilagyan uli ng panibagong dugo. Pag narinig mo yung mga word na yun, I love you, salamat, I appreciate you, you're a blessing to me, to our family, you're a blessing sa church, wow, nakaka-bless ka. Yung mga tipong ganyan, no? Yung bago ka umuwi, sabi mo, sis, nakaka-bless ka. No? Kasi dati talagang takot ako sa'yo lumapit. Feeling ko parang pag lumapit ako sa'yo, huli ng araw ng buhay ko eh. Pero ngayon, alam mo, sa totoo lang, pagkatabi kita, sumasaya buhay ko eh. Kasi alam ko marami kang problema, pero pag katabi kita, ramdam ko, iba ka nang tumingin ngayon sa buhay. Di ba? So yung mga pleasant words. And lastly, unusual loving. Yung mga unusual situation, circumstances, na experience po natin, sabayan po natin ng unusual na pagmamahal. No? Kasi, totoo lang, talagang ang dami mga bagay na napakahirap intindi, napakahirap na experience. Pero kapag ikay taong puno-puno ng pag-ibig, ang dali mong matutunan, ang dali mong maintindihan yung mga bagay-bagay sa paligid. Kasi nagkakaroon ka ng attitude na ipagtanggol mo ang kapwa mo sa sarili mo. Ako, ito po lagi ko binabanggit na. Lagi po nating isipin, ipagtanggol ang kapwa natin sa sarili natin. Hindi ka nabati, hindi ako nabati ngayon. Instead na, sungit naman ito, hindi ako nabati, parang hindi ako binati. Isipin mo, baka naman, may pinagdaanan lang siya. O nung time na yon, sakto naman, naisip niya yung due date niya bukas, kaya nung dumaan ka, hindi ka napansin, ang nakita niya, naisip niya yung resibo ng Meralco. Ang matakot ka, nung naisip niya yung due date, nakita ka, nangiti. Pwede bang makautang? Ano gusto mo? Yung biglang naisip na, bigla ka lang, Mare, pautang naman. Or, for a while, intindi mo lang, hindi ka napansin. Ngayon, tamo, nag-isip kayo ngayon, pwede pala yung option number 2. Diba? So, unusual loving. Paano yun, Pastor? Iniibig ko naman, mahal ko naman, pero bakit ganito ginaganti sa akin? Ang buhay po natin, hindi gantihan. Ang buhay po natin, pagmamahalan. Gawin mo na part mo. Ngayon, hindi binalik sa iyon, remember, ang pag-ibig ay tulad sa isang pasahero. Sumakay ka, hindi naman lagi binabalik sa iyo sukli. Tama. Hindi naman lagi yung sukli mo nakukuha mo.
Kasi may mga taong humahad lang dyan. Minsan nakalimutan ng driver. Pangalawa, yung isang katabi mo, wala nang ang bayad, kinuha pa yung sukli mo. Ang tawag doon, negosyante. Hindi na nga nagbayad, nanguha pa ng ibang sukli. Iba naman, nagbayad ka, di ba? Sabi niya, bayad po. Parang siya nagbayad. Kaya nang bababa ka, boss, ba't hindi ka nagbayad? Nagbayad po ako eh. Inabot ko po siya sa kanya eh. Kasi ang pagkakasabi niya, bayad ko po. Parang kanya yun eh. Di ba? Sa experience niyo po yun, nagbayad kayo, may sukli kayo, hindi bumalik sa inyo. Pero nang bumaba kayo, hinahabol niyo pa ba yung bus? O yung jeep? O yung tricycle? Ang layo na po nun, hinahabol niyo pa ba? Hindi, tinanggap niyo lang katotohanan. Yung sukling yun, hindi na mababalik sa iyo. Ganon din ang pag-ibig. Hindi lahat ng pag-ibig may sukli. Sinusuklian ka. Ang importante dito, ikaw umibig. Tama? So, siya magdadala nun. Parang ito, iba na talaga, unusual na po ang mga pag-express ng pag-ibig ngayon eh. Dati, bulak-bulaklak. Ngayon, wala na, practical na po tayo ngayon. Will you marry me? Saging. Napanood niyo po ba sa news yun or sa Facebook? Yung ikinasal na ang handa nila, mga prutas, gulay, simple lang, may barbecue, mga banana cue. Pero yung babae umiiyak eh. So, pag tingnan mo yung picture, husgahan mo kaagad, kaya umiiyak yung babae kasi, bakit ilang handa? Pero pag binasa mo mabuti story, kaya umiiyak yung babae, pangarap niyang ikasal. Kaya nung time na yon, feel niya na siya'y kinasal. Pinakasalan siya ng lalaki. Hindi na yung banana cue, hindi na yung handa, kundi ang naramdaman niya kung paanong pinanindigan siya ng lalaki at pinakasalan siya. At pinahayag sa madlang people, mahal ko siya. Di ba? Yun eh. No? So, yan. Yung mga unusual. Yan, unusual. Tuwan-tuwa, yung mga kabataan yun, tuwan-tuwa doon sa kakita ng mascot. Pero hindi nila alam, sa likod nito, isang nanay na nagmamahal sa kanyang pamilya. Titiisin ng hirap, ang pagod, para mapasaya, hindi lang yung mga tao, maging yung kanyang pamilya. Amen? So, then, sabi nga sa John chapter 13, verses 34 to 35, a new command I give you, love one another as I have loved you. So you must love one another. By this, all men will know that you are my disciples if you love one another. Kaya po tayo, kahit sino bumalik dito, bine-welcome natin. Why? Ang sa atin magmahal, hindi mag-condemn. Kaya kung sino man may mga nawala sa church, bumalik, tinanggap natin. Kasi ang command ng Lord, love one another. Hindi sinabi ng Lord, condemn one another. Marites one another. Hindi sinabi, ibenta mo ang kapwa mo. Ang sabi, kapwa ko, pananagutan ko. Hindi kapwa ko, pupugutan ko. Diba? Nabutan niyo po ba yung programang kapwa ko, pananagutan ko? Si Brother Manny. Talagang Brother Manny, ikaw lang talaga nakaabot. Sorry Si Senator, Senator Orly, tamo, Orly Mercado. No? Naikwento na po sa akin yan, pero sa Brother Manny talaga inaabot yun eh. Napakahaba ng programa yung kapwa ko panagutan ko eh. Mga doktor ang mga, host doon, na ang daming ginagamot noon. So, kaya doon, ang term niya, kapwa ko panagutan. If I love God with all my heart, soul, and strength, I will, yung pag-ibig natin sa Diyos, dapat unusual. If I love God with all my heart, soul, and strength, I will reverence Him, gagalangin ko siya, banal na paggalang, meron tayong respeto sa Kanya, I will be afraid to displease Him. Okay? Pag mahal natin ng Diyos, hindi natin hayaang masaktan siya. Hindi natin hayaang ma-disappoint siya sa lahat ng gagawin natin. Kundi ang gagawin natin, yung mapapangiti natin ang Diyos. Kaya ito isang bagay na, siguro, daling ko kayo sa bandang pawakas, no? Kaya tuwing attend po tayo ng worship service, ang dapat bipit natin, excited tayo, pangitiin si Lord. Pupunta tayo, ang dala po natin, wow, isa ako sa magpapangiti sa Lord.
sa gawain ito ng panambahan. Pag ganun kasi attitude natin, hindi natin titinan yung mga kawalan dito. Ang init-init, hindi man ako nakatapat sa aircon. Late ka dumating, tapos gusto mo pa mapunta ka ng aircon. Diba? So, talagang ganun. Pag late ka, may first come per aircon yan eh. So, pag maaga ka, makakapili ka ng lugar. Pag late ka, baka sa CR ka mapunta. Kaya every Sunday, isipin mo kagad, hindi ako magpapalate. Kasi gusto ko, isa ako sa magpapangiti kay Lord. Unang-unang makapagpapangiti sa Lord. Yan! No? Kaya pag ganun ang attitude mo, mangitian ka man nung asher o hindi. Ang purpose kaya ako pupunta, papangitiin ko si Lord. Yan. So, yun ang dapat maging baon natin. Kaya nga kung Kristiyano o disipulo kang totoo, aware ka sa naramdaman ni Lord na pag alam mo makakasakit sa Kanya, titigil ka na. Yung pagiging pasaway mo, nakakasakit kay Lord, titigil mo na. Di ba? Hindi lang paulit-ulit na, Lord, patawad po. Tapos after 2 months, may laging may expiration. Uulitin mo uli, yun. Kaya nga sabi nga, ang pagsisisi daw, hindi nakukuha sa pagluha. Ang pagsisisi, nakukuha sa pagbabago ng gawa. Okay? So, Jeremiah chapter 17 verse 10, akong si Yahweh, sumisiyasat sa isip at sumusubok sa puso ng mga tao, ginagantihan ko ang bawat isa ayon sa kanyang pamumuhay at ginagantipalaan ayon sa kanyang ginagawa. Matthew 22:37-13, love the Lord God with all your heart and with all your soul and with all your mind. This is the first and greatest commandment, and the second is like it. Love your neighbor as yourself. Love, ibigin mo yung kapwa gaya ng inyong kapitbahay, gaya ng iyong sarili. Yung bagay na ayaw mong gawin sa iyo ng kapwa mo, masasaktan ka, iiwasan mong gawin sa kapwa mo dahil masasaktan siya. Wala po akong nakita, ewan ko po sa inyo, may nakakita po kayong taon na sinasampal niya sarili niya. Siguro yung talagang sobrang depression, sobrang yung minumura mo sarili mo. Marami po akong nakita ang tao na pogi-pogi, ang pogi-pogi ka naman. Crush na talaga kita. Nakatingin sa salamin, crush na talaga kita. Ang cute, ang ganda ng ilong mo. Wow. Tonto ka sarili, no? Kaya kung ganun ang pakiramdam mo sa sarili mo, dapat marunong ka rin matuwa sa kapwa mo. I like your hair today. I like your dress. Ang bagay na bagay yung damit mo ngayon. Kasi, alam mo, bagay na bagay yung suot mo ngayon. Katerno ng kortina namin sa bahay. Huwag ganon. May nakakaterno man, huwag mo na sabihin yun. Sabi mo lang, nasa nagdadala yan. So, love your neighbor as yourself. Actually, hindi naman mahirap intindihin yun. Napakapayak lang, napakasimple. Kaya lang, minsan, hirap natin gawin kasi mas mahal natin ang sarili natin. Love that must be intentional. Ang pagmamahal, intentional. Hindi accidental. Intentional. Ibigin mo siya kahit hindi siya kaibig-ibig, intentional yan. Tanggapin mo siya kahit hindi siya katanggap-tanggap, intentional yan. Si Lord, di tayo katanggap-tanggap, pero tinanggap tayo eh. Ang pag-ibig hindi lang basta isang emosyon na naramdaman, kundi isang desisyon na dapat panindigan. Ang pag-ibig hindi lang basta isang emosyon na naramdaman, kundi isang desisyon na dapat paninindigan. Ito man ay love, pag-ibig in general, or pag-ibig in particular. Dapat yan pinaninindigan. Pag sinabi mo yung word na I love you, mula sa puso. Hindi biro-biro lang. Kasi ang salitang pag-ibig, ang sarap pakinggan, pero sobrang sakit pag ito ay hindi ginampanan. Ang dami namamatay, ang dami napapakamatay dahil sa salitang I love you. Di ba?
Kanina lang po, nanood ako dun sa face to face. Bago mag-Itbulaga. Nag-aagawan sa isang lalaki. Nag-aaway, matagal na magkaibigan, bata pa lang, magkaibigan na sila. Pinag-agawan yung isang lalaki. Nung in-interview, bakit? Minahal mo ba ito? Minahal ko naman po siya. O bakit? Ito ngayon, siya na po ang mahal ko. O bakit siya ang mahal mo na ngayon? Hindi na siya. Hindi na po niya maibigay mga pangailangan ko. Di wow. Nye. Napaganon yung mga guest counsel. Nye. Sa ipagmamahal mo, ay kung ano yung maibibigay sa iyo. Remember, ang pag-ibig, more on giving than receiving. For God so loved the world that He gave. In the beginning, God created everything. So love is more on giving than receiving. Kaya ka nagmamahal, hindi mo makontain na naramdaman mo, gusto mong ibulalas, gusto mong i-share, gusto mong iparamdam yung love na yan. Remember, your life is your message to the world. Make it sure, it's inspiring. Ito po lagi po tatandaan po natin. Ang buhay po natin, hindi individual. Ang buhay natin, nakakonek yan. Ano mang gagawin mo, apektado pamilya mo. Ano mang gagawin mo, apektado ang church mo. Kaya dapat, ingatan po natin bawat gagawin natin. Kasi isang pagkakamali mo, pati pamilya mo, kasama sa nagiging consequence na ito. Kaya pag nakulong ka, nagdudusa buong pamilya mo. No? Pag napintasan ka, napintasan pamilya mo. Siguro yung magulang yan, hindi marunong magpalaki ng anak. Hindi dinidisiplina. Siguro yung church na yon, ito ang tinuturo. Kaya ang sabi doon, your life is your message to the world, make sure it's inspiring. Actions speak louder than words. Your attitude is a form of human radiation which gives other people a perception and understanding of who you are, what you are about, and where you are going. It is a manner of feeling, acting, and thinking that shows your disposition, opinion, and personality. In Matthew chapter 5, verse 16, when He said, in the same way, let your good deeds shine out for all to see, so that everyone will praise your heavenly Father. Sa lahat ng gagawin natin, nawa mapapurihan ang ating Ama. To end this, in Acts 19, verses 17 to 20, this became known both to all Jews and Greeks dwelling in Ephesus, and fear fell on them all, and the name of the Lord Jesus was magnified. And many who had believed come confessing and telling their deeds. Also many of those who had practiced magic brought their books together and burned them in the sight of all, and they counted up the value of them, and it totaled 50,000 pieces of silver. So the word of the Lord grew mightily and prevailed. Imagine mo, sa kanilang ginawa, sa buhay nila, na-magnify ang Lord. Sa buhay nila, marami na naniwala na mayroong Diyos. Maraming taong binitawan yung kanilang maling paniniwala nang dahil sa napakalinaw na ilustrasyon ng buhay ng mga disipulo at pangangaral nila, marami ang naligtas at ang Lord ay naluwalhati. God uses all things for His glory. He will use our victories and He will use our mistakes. Take note dalawa yan. He will use our victories and He will use our mistakes, but He will be glorified and His will be done. Tonight, this is our challenge. Ito ang hamon ng Panginoon. God is calling us to respond. Gawin po natin ang mga unusual na bagay sa panahong unusual na ranasan natin. Sabayan natin ng mga unusual na pag-iisip, pananalita, at pagmamahal. Nang sa ganon, mapangiti natin ang Lord at ang mundong ginagalawan po natin ay sumaya at magkaroon ng pag-asa through us. In Jesus' name, Amen. Hindi ko tayo po tumayo. Wonderful Savior,
call me into your presence, guiding me by your Holy Spirit. Teach me, the Lord, to live all of my life through your eyes. I'm captured by your holy calling. Set me apart. I know you're drawing me to yourself. Lead me, Lord, I pray. Take me, mold me, use me, fill me. I give my life to the potter's hand. Tell me you guide me, lead me, walk beside me. I give my life to the potter's hand. You gently call me into your presence, guiding me by your Holy Spirit. Teach me, the Lord, to live all of my life through your eyes. I'm captured by your holy calling. Set me apart. I know you're drawing me to yourself. Lead me, Lord, I pray. Take me, mold me, use me, fill me. I give my life to the potter's hand. Call me, you guide me, lead me, walk beside me. I give my life to the potter's Before we hand. close, bago tayo tuluyang magwakas, get one partner and pray for one another. Mag-bless po tayo. Sige. Mas maganda kung hindi nyo pa na kaka-partner. Sige po. Come on. Use me, work beside me, and live my life
Thank you, Lord. Pakinggan mo nga po ang aming dalangin, Lord. Hallelujah. Father God, nais ko rin po iabot ang panalangin sa mga nasa online. Ano po kanilang situation, ano po kanilang pagdadaanan. Yung mga may kailangan ng kagalingan, si Patrick, Lord, kayo nga pong kumilos sa kanyang situation. Let your miracle, let your healing power be upon him. Let your peace, yung kapayapaan pang maranasan niya. Sa mga nanay sa nasa live stream, tulungan mo, Panginoon, samahan mo, Panginoon, sa kanilang pag-handle ng kanyang pamilya. Kayo, Panginoon, tumulong sa mga ama ng tahanan, ina ng tahanan, may provide ng pangailangan ng kanilang buong pamilya. Kayo po patuloy na maranasan lang provider. Kung pong hayaan na sino man, Panginoon, sa kanila mapahiyanan dahil sa kakulangan ng pera, Panginoon, pambayad, kayo mag-provide dito. Pagbukulorin mo ang kanilang mga pamilya. And Lord, we decree and declare na kanilang buong sambayan ng Panginoon ay makapagligod sa iyo. Lord, ano po yung kanilang pangailangan, kayo po mag-provide dito at tumugon dito, Panginoon. Ang covering mo, Panginoon, kaaliwan, kapayapaan, kalakasan, ay nyo nga pong ibaba sa kanilang buong sambayanan, Lord Jesus. Amen and amen.
lingkod ako, O Diyos, kay buti mo. Yes, Father God, sa unusual season na aming ginagalawan, tulungan mo, Panginoon, kami na maging patotoo, maging kalakasan, maging daluyan ng pag-asa na nagmumula sa iyo, na magkaroon, Panginoon, ng positibong pagtingin sa unusual season, sa pamamagitan ng aming unusual na pag-iisip, unusual, Panginoon, na pananalita, sa pagpapahayag namin ng mga positibong bagay, ng pag-ibig mo, Panginoon, ng mga salita mo, maging, Panginoon, yung unusual na pagmamahal na pwede naming ibahagi, Panginoon, tulad na ginawa mo sa amin. Nawa, Panginoon, sa aming buhay, mapapurihan ka. Sa aming buhay, Panginoon, maging bukas na Biblia kami, bukas sa salita mo na kung saan lalong maunawaan ng mga tao kung anong napakaganda plano mo, yung pag-ibig mo, yung pagliligtas mo, nang dahil sa aming mga buhay, na kami namumuhay, Panginoon, ayon sa iyong mga salita sa iyong kalooban. Dukuban mo kami na iyong kapangyarihan. Ang iyong Santo Espiritu, lagi ang siyang maghari sa amin. Lagi mo kami ilagay sa iyong kalooban. Aming mang iisipin, aming pagpapasyahan, sasabihin, gagawin, Panginoon. Lahat ng ito, Panginoon, ay mapaloob sa iyong kalooban. Sa aming paghayo, Panginoon, salamat po sa napaganda karanasan tunay. Sa aming paghiwa-hiwalay, ang pag-iingat mo, ang kapayapaan mo, ang kaaliwan mo, ang mga pangako mo, ang salita mo, Panginoon, ay sumaamin, at ang presensya ng Banal na Espiritu lagi maghari sa amin para makapamuhay kami, Panginoon, ng ayon sa iyong kalooban. Kaya, Panginoon, muli, inyo nga po igawad ang iyong matanding blessing sa bawat isa, at ang bukas na pintuan ng pagkapala mo ay sumaamin lahat. In Jesus' name, Amen and Amen. God bless you. To God be the glory.